Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Ilang lugar sa Metro Manila binaha kagabi dahil sa habagat at update sa lagay ng panahon, alamin. Bulk carrier na Eternity Sea nagtamo ng engine damage sa pag-atake ng rebelding Houthi. Department of Migrant Workers kinukumpirma pa ang mga naiulat na nasawi sa pag-atake. Sa balitang probinsya, bangkay nakitang palutang-lutang sa Simariki Island sa Zamboanga City. Exclusive! Ano nga ba ang hiling ng mga estudyante at guro ng Pinayag National High School sa kanilang suliranin? At ano ang mga hakbang na ginagawa ng provincial government? Alamin! Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila kagabi dahil sa malakas na ulan dulot ng hanging habagat. Marami tuloy ang ilang oras na na-stranded at inabot ng madaling araw bago nakauwi sa kanilang mga tahanan. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Matapos ang ilang oras na malakas na buhos ng ulan, baha ang sumalubong sa mga motoristang tinatahak ang South Luzon Expressway kagabi. Ang ilang motorista dahan-dahang sinuong ang baha mula Sukat hanggang Alabang. Ang maliliit na sasakyan pinili na lang tumabi dahil sa mataas na tubig para mapadaan ang mga malalaking sasakyan tulad ng mga truck. Pahirapan tuloy ang pag-usad ng trapiko roon. Sa area ng Barangay Kupang sa Muntinlupa City, hindi na ininda ng ilang motorista ang baha na abot hanggang tuhod ang taas. Wala na ring galawan ng mga nakamotorsiklo sa service road. Ang ibang commuter tulad ni Sherilyn Santos, bumaba na lang ng bus para lakarin hanggang Alabang Tollgate exit para makauwi. Ayon sa SLEX Manila Toll Expressway Systems, 9 p.m. kagabi, aabot hanggang 1 kilometro ang haba ng trapiko sa SLEX Alabang area northbound, habang 5.5 kilometers naman ang haba ng trapiko sa mga pa-southbound. Mas lumala pa ang daloy ng trapiko mag-aalas 12 ng madaling araw nang umabot ng 12 kilometers ang haba ng trapiko southbound ng Alabang area. Bandang alas 4 na ng umaga kanina nang humupa ang heavy traffic sa SLEX dahil bumaba na ang tubig roon. Sa Las Piñas City, nagtulungan ng 01 Volunteer Fire Brigade at Barangay Almanza 1 BDRRMO sa Upper Laong sa gitna ng malakas na ragasan ng tubig baha. Umabot hanggang bewang ang tubig sa bahay na ito sa Barangay Pulang Lupa 2, kaya kitang naglutangan na ang kanilang mga gamit sa bahay. Ang ilog na ito sa kahabaan ng Alabang Zapote Road, makikitang umapaw na at rumaragasa pa ang daloy ng tubig. Sa parehong lungsod, isang nakaparadang kotse ang nabagsakan ng puno dahil sa lakas ng ulan kagabi. Ayon sa Pag-asa, asahan ng ulan sa buong bansa dahil sa southwest monsoon. Kasalukuyang ding minomonitor ng Pag-asa ang isang tropical cyclone-like vortex, pero mababaan nila ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo. Michelle Giliang para sa All TV News Channel 2. Umakyat na sa 4 ang namatay sa pag-atake ng Houthi rebels sa bulk carrier na Eternity Sea sa Red Sea. Inako naman ng mga rebelde ang pagpapalubog sa isa pang bulk carrier na Magic Seas. Sa isang panayam, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nagtamo ng engine damage ang Eternity Sea matapos atakihin ng mga rebelde. Nananatili pa rin ang barko kung saan ito inatake, gayon din ang mga tripulante nito, kung saan 21 dito ay mga Pilipino at isang Russian. Sa isang video, maririnig ang putukan sa background at distress call ng isa sa mga tripulante ng Eternity Sea na humihingi ng tulong. Eternity Sea in position 140 degrees 28. We are under attack now. I need immediate assistance. I have already injured on board. Hindi pa makumpirma ng DMW ang ulat na may mga nasawi sa pag-atake sa bulk carrier, pero magsasagawa na ng rescue operation doon.
Una nang sinabi ng DMW na may karapatang tumanggi ang mga Pinoy seafarers sa paglalayag sa mga high-risk at warlike areas, partikular sa Red Sea at Gulf Aden, dahil sa pinakabagong pag-atake ng mga rebelding Houthi. Samantala, inako ng Houthi ang pagpapalubog sa isa pang bulk carrier na Magic Seas nitong June 6 na may 17 tripulanteng Pilipino. Maayos namang nailigtas ang mga seafarers na Pinoy. Sa video na ipinost ng mga rebelde, makikita kung paano kinubkob at pinalubog ang nasabing barko. Gayon din ang palitan ng komunikasyon ng dalawang panig. Sa Zamboanga, bangkay ng di pa nakikilalang biktima ang natagpuang palutang-lutang sa dagat malapit sa Simariki Island. Detalye ng mabilis na balita hatid ni Allen Barrera ng E-Media Zamboanga. Isang bangkay ang natagpuan, palutang-lutang at nabubulok na sa dagat malapit sa Simariki Island, Barangay Talon-Talon, Zamboanga City nitong Miyerkules ng umaga. Ayon sa barangay kagawad na si Jack Ismael, kahapon pa nang makita ng ilang residente ang bangkay na palutang-lutang sa dagat, ngunit hindi agad ito na i-report. Kaninang umaga, nang makatiyak nila na isa itong tao, agad sila nakipag-ugnayan sa Zamboanga City Police. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima at posibleng dahilan ng pagkamatay nito. Dinala muna ang bangkay sa isa sa mga funeral homes sa nasabing lungsod. Allen Barrera para sa All TV News Channel 2. Dormitoryo at pagpapaayos ng tulay sa lalong madaling panahon. Yan ang hiling ng mga guro at mag-aaral ng Pinayag National High School sa Cayapa, Nueva Vizcaya, kung saan ilang estudyante ang napipilitang tumawid sa ilog para makapuntang eskwelahan. Narito ang ikalawang bahagi ng aking report. Paglalahad pa ni Teacher Glo, lingguhan na akong umuwi sa kani-kanilang tirahan sa kabilang barangay ng Latbang ang mga estudyante dahil imposible na ring maging araw-araw dahil sa napakahabang lakarin. Yung iba pa yung papunta dito, kung lalakarin, mula din dun sa ilog hanggang dito, another 4 hours. Yung from ilog to pauwi pa lang sa Latbang yun, yung kanilang lugar. Pero minsan kung Sabado sila uuwi, 8 oras po sila maglalakad para sa Sabado. Tapos kalingguhan, balik ulit dyan. May ilan po sa mga bata na minsan, twice a month umuwi, ganun sir. Kaya ang mga mag-aaral mula Barangay Latbang napipilitan ng mangupahan at maghanap ng dormitoryo dahil hindi kayang mag-uwian. 600 to 700 pesos ang upa kada tao. May ilan namang nakikitira na rin sa mga guro. Makapasok lang ng Pinayag National High School. Talagang how we wish na hindi sana umabot ng ganoon yung sitwasyon natin. Alam mo, kailangan patunayan ng mga bata araw-araw na maging resilient. Marami sa mga yan ay masisipag mag-aral. Lalo na yung mga nasa video na yun, mga academicians, ang mga ayaw nila ng nahuhuli sa klase, gusto nila ng face-to-face kasi doon sila mas natututo para sa kanila. Alam namin, sir, na may aksyon, may ginagawa ang pamahalaan natin, lokal man yan o kaya ay national. Naiintindihan namin na may plano ang mga yon. Pero, yung kahit alternatibo man lang, na magawa na agad ng solusyon. Sa ngayon, tinitingnan na ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Cayapa at maging ng provincial government ng Nueva Vizcaya na maitayo ng muli ang tulay sa Ilog Pantal. Abaan na 105 meters. Yes, sir. Taas na 16 meters. So, una, nagawa ito sa lower stream ng Pantal River at nasira. Ginawa ulit, itinaas nila upper stream para masigurado. Pero nasira pa rin during kasagsagan ni Super Typhoon Pepito dahil malakas pala ang tubig during that time. Nag-utos tayo ng mga engineers from our research and planning section ng PDRRMO to assess the condition, the possibility of reconstruction. Approximately around 8 million ang estimate ng re-reconstruct yung bridge na yon. Medyo natagalan konti dahil buong Nueva Vizcaya ang affected ng super typhoon na ito. Isa pang hamon ang bulubunduking hierograpiya ng lalawigan. Kahit nasabihin natin ng Nueva Vizcaya ay mas maliit siya kumpara sa mga ibang probinsya, ngunit ito ay mountainous
more than 70% ay mountain ng Nueva Vizcaya. Siniguro naman ni Corpus na maglalaan ng pondo ang provincial government upang maipagawa ng muli ang tulay. Hiling ngayon ng mga guro ng Pinayag National High School at mga mag-aaral mula sa kabilang barangay ng Latbang. Gusto sana namin magkaroon ng dorm yung school para sa male and female or boys and girls. Yung gusto lang po namin is yung sana po magkaroon na po ng tulay sa amin para hindi na po buwis buhay yung pag-uwi namin. Makakatulong din po ito para makamit namin yung mga pangarap namin sa buhay. And hindi lang po ito para sa aming mga estudyante pero para din po sa mga farmers na nandoon po. Kasi tuwing umuulan po, nai-stack po yung mga gulay doon kasi hindi po nakakatawid yung mga truck. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. Sundan din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.